Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Ito yung kahindik-hindik ngayon na video na atin na bigyan ng reaksyon ang pagsisiwalat ng dalawang witness na kasama sa DPWH. Ito yung mga engineers, mga district engineers na nagiging whistleblower ngayon sa Kongreso sa tinatawag na Infracom or Infrastructure Committee. Itong maganda kasi sila mismo yung naglustay ng pera natin na halos 1 billion na pinagsusugal nila. 4 yata sila dyan na membro o 5 sa tinaguriang Bulacan Group of Contractors. Isa na doon yung pinaka-busing nila sa DPWH na Henry Alcantara ang pangalan. At yun ang kanilang i-testify na totoo yung paratang kay Henry Alcantara. At itong nag-testify ngayon ay kasama din to. So ibig sabihin naglaglaga na sila, nagkantahan na, kanya-kanyang survival eh. Kaya ito ang video courtesy sa atin ng Manila Bulletin, atin na panoorin. Yun po, sabi po nila hindi po sila magkakilala. Baka naman po fan lang siya. Can we state for the record who the personalities in the picture are? Yung boss ko po, si Boss Henry Alcantara, at saka po si Senador na akala po niya ligtas na siya. Sorry, we have to have proper decorum, please. I'm we have to sorry. state for the record the name of the person and the occasion that we are talking about. I believe, Your Honor, ito po yung birthday sa Soler na ito nga po yung parang sa 10th unang Soler ginawa yung birthday ni Senator Jinggoy Estrada po. Again, to be very clear, who are the personalities? Please state for the record in this picture. Si Boss Henry Alcantara po, at saka po si Senator Jinggoy Estrada po. Thank you. Next picture, please. So again, these are pictures with known personalities during the birthday of Senator Jinggoy Estrada. Is this correct? To be honest, Your Honor, I do not know when this picture was taken, but I'm just trying to show that Mr. Alcantara, Engineer Henry Alcantara, and Senator Jinggoy Estrada have met a couple of times already. And they appear, what do they appear? Do they appear close? And they appear super close, Your Honor. All right, thank you. Please proceed. Next picture, please. So what is the context of this picture for the benefit of people that are looking? Can you describe who had taken this picture and kindly explain the context, please? Kung maalala ko po, ako po ang nagpicture nito. Kasi dyan lang po ako nakakita ng ganyan karaming pera. First time ko po yan. Kaya pinicturean ko, natuwa po ako. And po, that's for inaayos po ni boss yan. Mr. Chair, sino yung taong yun na naka-blue? Can you state for the record, sino po yung napicturean na nakatayo sa harap po ng mga pera? Yung half body po, si Boss Henry Alcantara ko po yan. Okay. Kanino binigay ang pera, Mr. Chair? Kanino binigay ang perang yan? Sorry. Sige, pakikwento po muna yung what is the context of this picture? Yan po, ang context po niyan is, kung makikita nyo po, magkakahiwalay po yung pera. May mga designated person po na pagbibigyan yan, Your Honor. So, Can he name them kung sino pagbibigyan ng mga perang yan? I'm sorry, Your Honor. sino po daw yung pagbibigyan ng mga pera po na yan, supposedly? Ito na nga po yung sinasabi ni boss na sa mga... All right, next picture, please. Chair. Pwede lang po maklarify saan ang lugar at anong date ng picture na yan? Saan daw po yung lugar at saan yung date? Sa office po namin yan, sa Bulacan First District Engineering Office. Okay, napakalinaw po. May limpak-limpak na salapi sa district office mismo. Kailan? No? At kailan? I believe mga 2022 po or 2023 yan. Alright.
Something like Chair, meron namang mga paraan para ma-determine yung precise Yeah. date, di ba? I think we will get the metadata of this. Importante For po yun. submission. At to clarify, pasensya na po, to clarify lang po, normal po ba sa opisina ng gobyerno, ng DPWH, na merong ganyang piles of cash sa mga transaksyon ng gobyerno? Please Sa mga respond. regular na transaksyon ng gobyerno? Please respond, Mr. Engineer Hernandez, please. All right. Just answer, please. Then Sa office- we will proceed. Sa office po namin, normal po yan. Okay, next picture, please. Ayun, grabe no, mga kababayan. Normal lang daw yung pagkati-atian nila yung pera ng gobyerno. Pera ng taong bayan. Grabe. Koleksyon ng taxes. Alam nyo ba na kahit anak nyo na maliit, kapag bumili ng candy, ay mayroon ng value added tax. Yung mga nagpa-load, ay mayroong value added tax. Sino man yung bumili, kahit matanda, kahit retirado ay may nagbabayad ng value added tax. Hindi lahat lang ng nag-opisina o nagtrabaho ang mayroong mayroong taxes, kundi pati rin yung mga bumibili. Kaya lahat ng mamamayan basta't bumili ay nagbabayad ng taxes. Indirect yung value added tax. Direct taxes yung binawas talaga sa sweldo. Kaya dapat lang tayo magagalit dito, mga kababayan. Kung ako si PBBM, gagawa ako ng batas na firing squad O kaya dapat yung masakit talaga, hindi yung lethal injection, walang sakit yun O kaya yung ancient na pamaraan na babatuhin ka, ibaon yung katawan mo, yung ulo lang yung nakalitaw, tsaka pagbabatuhin ng mga tao kung sinong may gusto na bumato ay malayang bumato sa ulo mo. Yun ang maganda hanggang matigok. Di ba mga kababayan? Kasi sobra na to Sobra na talaga kasi 2022 pa pala, ganyan na ang kanilang kalakaran sa opisina mismo ng DPWH. Sobrang demonic na grabe. Kahit lang sana nagnakaw, isang bundle lang sana ang pinagnanakaw nila. Hindi. Sa Ghost Project ay buong budget. Ibig sabihin kapag may budget na 1 billion sa Ghost Project, yun na yun. Paghatian na nila yun ng opisyalis ng DPWH at saka ng mga congressman at senador. So ito yung kalakaran pala. Kaya marami ang makulong ngayon. Marami. Baka si Jinggoy nga mas rihas na naman yan. Pangalawang beses. Tapos makabalik pa rin pagka senador. Grabe naman tong batas natin Pati mga convict ay makapagkandidato pala Okay, patuloy tayo dito sa ating video courtesy ng Manila Bulletin. At sa hindi nakakaalam, itong witness dito ay isa rin to sa membro ng mga naglustay ng pera ng bayan. Ito ay isang district engineers. Dalawa kasi to. Mga engineer yan ng DPWH Bulacan. Sila yung may hawak ng Bulacan Projects. Kaya taga Bulacan, malaya kayong kumuha ng latigo. Latiguhin nyo to. At pwede nyo ring batuhin hanggang sa bubukol yung ulo. Okay. So balik tayo sa video. Mr. Chair, just to clarify, Mr. Chair, Okay, Congressman Pakita nga Sutay. isang picture po. kay Engineer Bryce, yung on the lower right portion ng picture. Can we go back to the Pakibalik picture? daw po. Yan, may papel, yung bond paper. Opo. Yung bond paper sa may nakasulat. Yan. Ano yan? Rundown ng project ba yan? Yes, Your Honor. Mr. Chair, mayroon akong tanong kanina. All right. Sinabi niya, Next picture, please. sinabi niya na mayroong nakatoka na tatanggap niyan. Gusto kong malaman kung sino ang mga taong dapat tumanggap niyan. Alam niya Your Honor, hindi ko po alam kung sino. Basta kami po, inuutusan lang po na ayusin yung mga pera. Itong amount na to para sa ganito, ihanda mo dyan, may pagbibigyan yan.
Ganun lang po, sinesegregate po namin yung mga pera. Yun lang po. And the rest, kagaya nga po ng sabi ko, is ang Yan, politiko look po, at that. ang politiko or yung proponent po, si Boss Henry lang po ang kausap. Okay, Ano next yan? picture. Mr. Chair, para ba yan sa project? Next picture. Can we explain? Mr. Chair, Well, para Congressman ba yan sa Abante. project o sa tao? Bibigay ba yan sa tao o para sa project yan? Yes. Please respond. As far as my knowledge is concerned, ibibigay po yan sa tao. Yung nga pong tinatawag na proponent, nakausap niya. Ayan, grabe. So, proponent yung kausap daw. So, ibig sabihin yung kausap na ng kanilang bossing ni Alcantara, ayun yun na yung congressman or senador. Kaya dito dalawang grupo to ng pera. Yung nasa unahan, mas marami. Yan siguro yung sa senador. At ito yung sa harapan natin, medyo kukunti lang, ay sa congressman. Ngayon, bilangin natin to Kasi bawat bundle dyan ay tatlong 300,000 yan bawat bundle So, dalawang bundle is 600,000. Malalaking bundle kasi to pinagsama-sama na So, dalawang bundle dyan, halos 1 million na yan. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nasa 25 million itong nasa una. So, yung nasa likuran times 2, yan ay 50 million sa estimate ko lang. So, merong 20 to 50 million, 70 million lahat yan sa estimate ko lang. Ang nandyan. Kawawa talaga ang taga Bulacan. Dapat na igawa yan ng ng mga flood control projects. Hindi na kasi pinaghati-hatian na nila. Grabe talaga. 2022 pa daw to. So, ibig sabihin, 23, 24, 25, meron pang 4 na taon na namayagpag tong mga scammers na to. Grabe no, ang saya-saya nila ng 4 na taon. Kaya dapat talaga maparusahan. Yung masakit na parusa, hindi lang yung makulong lang. Patuloy tayo sa video. For that particular picture, alam po ba natin kung sino ang pagbibigyan? To be honest, Your Honor, hindi ko po matandaan na. Kasi Alright. that's way back a couple of years ago na. Okay, this is a next picture with another set of piles of cash. Ano po yung context nitong litrato pong ito? Ito po, kung ipinakita nyo yung nakita po na pinakaunang pictures na marami pong tao, this is the same exact place. So, ibig ko pong sabihin dito, sa tambayan po namin yan So, yan po dyan po pine-prepare yung mga pera na for delivery with regard sa mga proponent na kausap ni Boss Henry Alcantara. Ano po yung ibig sabihin ng tambayan? Is this within the building of Bulacan First or is it a different area? No, private resident po siya na nilagyan po ng bilyaran na para we can hang out after office hours, ganun po. Within the vicinity of the of our office. Sino po yung rinenta ba yan o binili o merong may-ari niyan? Yes po, meron pong alam ko po kaibigan po ni Boss Henry Alcantara ang may-ari niyan. Ito mga kababayan ang sarap-sarap ng buhay, may bilyaran pa. Sigurado ako dyan, may tig-isang kwarto sila. At dyan din nila dinadala yung kanilang mga napakaraming mga chika babe. Kasi nga, kahit 10,000 lang ibigay mo, sasama na yun Diba? Kahit mga estudyante, sasama na yun, pambili ng cellphone. At masayang masaya yung mga chika babes. Dahil malalaki ang binibigay nila Kaya, ito, sinabi ni Hernandez na nagrenta talaga sila ng private residence para doon nila ito pagbilang-bilangin itong grabe napakaraming pera ng gobyerno. Kaya nagagalit si PBBM Kaya pala nagagalit kasi sobra talagang pagnanakaw. Hindi lang nakaw na yung kukunti-kunti talagang buong-buo nilalamon yung budget. Itong mga hinayupak na ito. Kaya dapat yung Alcantara talaga. Dapat yun ay kung ako yung presidente, babalik ako sa parusa na ancient
yung sinaunang panahon pa. Halimbawa, yung itatali ka sa poste at gawin kang barbecue, di ba? Ipapakita sa publiko. O kaya yung pareha sa Muslim na puputulan ka ng ulo. Yun siguro yung maganda, yung gilutin. O kaya yung garuti, yung pinipihit yung lubid sa liig mo hanggang sa hindi ka makahinga. O kaya yung sa cowboy na ibibitin ka sa lubid at mawalan ka ng hininga, di ba? So yung masakit talaga na parusa kasi sobra-sobrang pagnakaw yung si Itsagaray, di ba? Namatay sa lethal injection. Siya lang yung sinampulan. Nag-ano lang naman yun, di ba? Nang rape ng bata ba yun? Minor de edad. Pero patay ka agad. Pero itong magnanakaw ng pera ng bayan, hindi na mamatay, mga kababayan. Kaya mayroon pa ring bias sa ating judicial system. Kasi yung mga pobre, yun yung binibitay. Pero itong mga mayayaman na napakalaking kasalanan ay nandyan pa rin, tumatawa pa rin. Katulad ni Kibuloy, buhay pa rin Okay, patuloy tayo sa video courtesy ng Manila Bulletin. Alright. Pero hindi po, first, to be clear, hindi po ito sa building ng Bulacan First. Yes po, hindi po yan sa building ng DPWH. At hindi naman din ho si D. Alcantara ang may-ari, ibang tao. Hindi po, Chair. hindi po si Boss Henry. Alright. Mr. Chair, gusto Congressman ko Benedict. tanungin si Engineer Alcantara tungkol sa mga bagay na yan, kung ina-accept niya o dinideny niya. Napagkat kanina, marami siyang sinabing kasinungalingan Engineer Sige, Alcantara, patapusin mo na daw yung mga litrato, tapusin mo Congressman na. Benny. Meron ko ba? Meron pa? Please, kumpletuhin daw muna natin yung mga litrato. Next slide. Alright. There is a text. Your Honor, I think this is a Viber message. yes, that's disappearing message, Your Honor. Can you read, Engineer Bryce, the name of the person that is there, that is stated in the Viber message, and the content of the message, please? Your Honor, if may I recommend Engineer JP Mendoza to read the actual message because he's the one who took the photos personally from our boss Henry Alcantara. Alright. Sige po, pakibasa na lang po. This is the final slide. Good afternoon, Your Honor. Before I proceed, kagaya rin po sana ng request ni Engineer Bryce kanina, dahil medyo maselan po itong conversation na to, baka pwedeng mag-request din po sana ako ng security kung sakali. Yes po. The committee commits to the safety and security of the witnesses and resource persons who are here, who are committed to the truth, no? So the same will be granted to Engineer Mendoza. You may proceed. Thank you, sir. Sir, yung picture po na yan ay nung October 2023 na kung saan nagre-request po si Senator Joel ng yung mga binasa po ni Engineer Bryce ng flood control kanina na nakasaad doon sa context. 4 lang po yung napapicturan sa akin ng boss ko. Kumbaga, parang sa summary po na yan na sinasabi ni Senator Joel na mababa lang yung kanyang pondo, subalit siya ang majority floor, isa siya ang majority floor leader siya nung that time and member siya ng commission on Ayan, appointment. so confirm na kay Joel Villanueva message yan. At nagpahiwatig na mababa yung pondo, ibig sabihin mababa ang kanyang komisyon. Ngayon, humingi yata ng medyo malaki-laki na SOP. Diba kaya walang ligtas si Villanueva Pa-inusinti pa, hugas kamay pa, yun pala ito. Kasama siya. Ganon din si Jinggoy, pangalawang convicted na noon Tapos naging senador pa ngayon, convicted na naman. Ang galing ng mga mukha, no? Talagang poker face Si Jinggoy, akala mo na malinis.
Hindi man lang nagilty yung mukha, pagalit-galit pa eh. Nagagalit pa eh. Yung Villanueva naman, ganun din. Kanina, siya, hugas kamay. Nawala siyang kinalaman dyan. Lahat naghugas kamay. Escudero, hugas kamay. Yun pala ay, meron pa tong iba na lalabas ngayon na mga senador at congressman. Kaya, atin ang tabayanan bukas. Baka merong mga bagong, mga kababayan. Bagong mga breaking news tungkol dito. Alright, pag-comment na lang sa ating comment section sa masasabi nyo sa mga grabing pagnanakaw sa ating kaban ng bayan. At sa mga bago pa lamang ng kabisita, huwag nyong kalimutan i-subscribe ang channel. Malaking tulong na yan sa aming mga content creator. Hanggang sa muli, ingat ang lahat.